Sa iba pang mga balita, sugatan ng 5 katao matapos tumilapon sa kalsada kasunod ng karambola ng mga sasakyan sa Olongapo City kagabi. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 5 katao ang sugatan sa isang aksidente kinakasangkutan ng kolong-kolong tricycle at isang motorsiklo na naganap bandang alas 8:50 kagabi sa Purok 8 Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Batay sa kuha ng CCTV ng Barangay Old Cabalan sa lugar, kitang paparating sa isang pakurbadang bahagi ng kabilang karsada ang kolong-kolong hanggang sa ito ay lumihis bumaga sa hindi nakaiwas na motorsiklo dahilan upang magkasalpukan ang dalawang sasakyan. Dahil sa tindi ng impact ng banggaan, tumilapon ang 4 na sakay ng kolong-kolong, maging ang rider ng motorsiklo na pawang humandusay ang mga ito sa karsada. Agad namang rumesponde ang mga medical team mula sa barangay at lungsod upang bigyan ng paunang lunas at dalhin sa paggamutan ang mga sugatang biktima. Para sa MBC TV Network News RH37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagsak sa kulungan ng isang construction workers na 60 anyos, most wanted person ng bayan ng mga tarim at residente ng nasabing bayan matapos itong maaresto alas 6:10 ng gabi. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Major Arturo Melchor Jr. na ipinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio, ang pagkaaresto sa suspek ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Lingayen sa kasong accomplice business na pinagkaluban ng piyansang 200,000 piso at statutory rape na walang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga tarim police station ng suspect at pag lumabas ang commitment order ng hukuman ay ililipat ito sa provincial jails sa Lingayen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang 15 taon, naaresto na isang miyembro ng New People's Army na itinuturing na wanted dito sa Lalawigan na humaharap sa kasong pagpatay. Nahuli ito ng 2nd Northeast Samar Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nicha, Acting Force Commander, sa bayan ng Las Navas. Tumulong sa pag-aresto ang Northeast Samar Provincial Intelligence Unit, PNP SAP at Las Navas Police. Sa report na nilabas ng PNP, ang akusado ay isang 55 taong gulang, residente ng naturang bayan ng Las Navas at kabilang ito sa mga paglulunsad ng operasyon sa ilalim ng Sub-Regional Guerrilla Unit Squad. May warrant of arrest na nilabas ang Regional Trial Court, Judicial Region Branch 21 Lawang Northern Samar laban sa nasabing NPA noong pang Pebrero 15 taong 2010 at walang inilagak na piyansa ang korte. Ngunit hindi ito maaresto matapos ang mahabang panahon ng pagtatago. Samantala, matapos naman na mahuli, dinala ito sa Las Navas Police. Sa datos ng PNP, ilang mga fugitive pa rin ang patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Patuloy na hinihikayat ang pakikipagtulungan ng komunidad upang maaresto ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Sur, naaresto ng mga operatiba ng Bansalan Municipal Police Station ang isang manggagawang lalaki na wanted sa kasong frustrated homicide sa isinagawang operasyon kahapon Oktubre 21, 2025. Kinilala ng mga otoridad ang suspect sa alias na Angelo, 24 anyos, binata at residente ng Purok 5, Barangay Dulo, Bansalan. Inaresto siya bandang 1:30 ng hapon sa Quiro Street, Barangay Poblacion 2 sa naturang bayan. Ang operasyon ay sinagawa sa panguna ni Police Major Daryl Francis Ramos, hepe ng Bansalan MPS, katuwang ang mga pinagsamang persa mula sa 1st and 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company. Batay sa report ng kapulisan, ang warrant of arrest laban sa suspect ay inisyo ni Honorable Alexander Balingit Yara, presiding judge ng RTC Branch 21, 11th Judicial Region sa Bansalan. May kaukulang piyansang 10,000 para sa kasong frustrated homicide. Siya ay sumaylalim na sa booking at dokumentasyon at kasalukuyan na sa kustodiya ng Bansalan MPS para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.